Matapos ang pag-alis ni Nicholas Kaufman sa defense team, isang bigating pangalan sa international law ang napiling maging bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng International Criminal Court. Kilalanin ang bagong ICC lawyer ni Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa sentro ng isa sa pinakamainit na usaping legal sa buong mundo. The Philippine Showbiz List presents, sino si Peter Haynes, ang bagong ICC lawyer ni Rodrigo Duterte? Peter's personal details. Si Peter Haynes, ipinanganak noong 1960, ay isang British barrister at kilalang international defense lawyer na may malawak na karanasan sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa genocide, crimes against humanity, war crimes, at international terrorism. Kinikilala siya bilang isa sa mga nangungunang practitioners sa larangan ng international criminal at humanitarian law sa buong mundo. Nag-aral siya sa Randcomb College at nagtapos ng law sa University of Birmingham. Tinawag siya sa Bar of England and Wales ng Gray's Inn noong 1983 at noong 2008 ay hinirang bilang Queen's Counsel. Siya rin ay miyembro ng St. Philip's Chambers. Nakapagbuo si Peter ng mahigit 25 taong karanasan sa paghawak ng mga malalaking kaso sa iba't ibang international tribunals sa The Hague. Kabilang dito ang International Criminal Court at Special Tribunal for Lebanon. Mula 2019 hanggang 2021, nagsilbi rin siyang presidente ng International Criminal Court Bar Association at naging kauna-unahang abogadong muling naihalal sa naturang posisyon. Ayon sa kanyang LinkedIn profile, si Peter ay isang defense trial advocate na may malawak na karanasan sa mga international criminal tribunals at sa ICC. Isa rin siya sa iilang abogado na aktwal na nakapaghawak ng trial proceedings sa ICC, kabilang ang tinaguriang largest criminal trial since the Second World War. Samantala, inilalarawan naman ng St. Philip's Barristers si Peter bilang one of the foremost practitioners ng international criminal and humanitarian law, at mahigit 2 dekada na itong humaharap sa iba't ibang tribunal sa The Hague. Peter's top caliber experience. Matagal nang kinikilala si Peter bilang isa sa mga pinakamahusay na international defense lawyers sa buong mundo. Isa si Peter sa mga naging abogado ni General Vinko Pandurevich, kaugnay ng controversial Srebrenica Massacre. Isa sa pinakamalalaking kaso ng genocide sa modernong kasaysayan. Naging abogado rin siya ni Jean-Pierre Bemba, dating defense minister at senador ng Democratic Republic of Congo. Noong June 2018, binawi ng ICC ang naunang desisyon laban kay Bemba at tuluyang pinawalang sala ito sa mga kasong war crimes at crimes against humanity. Noong 2024 naman, itinalaga si Peter ng korte upang katawanin ang interes ni Joseph Kony, ang kilalang leader ng Lord's Resistance Army, sa kauna-unahang in absentia hearings sa ICC. Sa Special Tribunal for Lebanon, kinatawan din niya ang mga biktima ng terrorist bombing sa Beirut na nagresulta sa pagpaslang kay dating Prime Minister Rafik Hariri. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Peter sa paghubog ng jurisprudence, practice, at procedures pagdating sa representasyon ng mga biktima sa international humanitarian law. Hindi lamang sa international courts, naging aktibo si Peter. Sa domestic cases, humarap din siya para sa prosecution at defense sa iba't ibang mabibigat na kaso tulad ng murder, serious fraud, sexual offenses, human trafficking, at complex conspiracies. Bukod dito, nagsilbi rin siyang lead counsel sa class action case laban sa British government kaugnay ng torture of prisoners sa Cyprus. Nagsampa rin siya ng kaso laban mismo sa ICC upang humingi ng $75 million damages dahil sa pag-freeze ng assets ni Bemba. Kinatawan din niya ang Tamil community sa apela kaugnay sa Liberation Tigers of Tamil Eelam. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho rin si Peter bilang independent consultant sa international legal matters, nagbibigay ng payo sa mga gobyerno, heads of state, at NGOs. Naging bahagi rin siya ng mga outreach at rule of law projects sa Iraq para sa UK's Foreign, Commonwealth, and Development Office at US State Department. Kabilang din sa kanyang trabaho ang mga anti-money laundering at counter-terrorist financing initiatives sa Democratic Republic of Congo. Peter replaced Nicholas as Rodrigo Duterte's lead ICC lawyer. Formal nang pumalit si Peter bilang lead counsel ni former President Rodrigo Duterte
sa kinahaharap nitong kaso sa International Criminal Court kaugnay ng kontrobersyal na kampanya laban sa ilegal na droga. Pinalitan ni Peter si Nicolas matapos magtapos ang kontrata nito bilang pangunahing abogado ni Rodrigo Duterte noong March 31, 2026. Ang withdrawal request ni Nicolas ay inihain sa Trial Chamber 3 noong May 8, 2026. Una itong isinapubliko bilang confidential document, ngunit kalaunan ay inilabas sa publiko matapos utusan ng korte na alisin ang redactions. Ayon sa dokumento, mismong si Rodrigo Duterte ang nagpasya na palitan si Nicolas mula sa kanyang tungkulin bilang abogado matapos bumisita ang defense team sa ICC Detention Center sa The Hague noong May 7, 2026. Sa parehong pagkakataon, pinili umano ni Rodrigo Duterte si Peter bilang nais niyang maging kapalit sa pangunguna ng kaniyang depensa. Kinumpirma rin ni Peter na handa siyang agad akuin ang representasyon ni Rodrigo at makadalo sa nakatakdang status conference sa May 27, 2026. Ayon kay Nicolas, napagkasunduan na rin umano ang terms of engagement ni Peter bilang bagong lead counsel. Sa kanyang filing, ipinahayag ni Nicolas ang kanyang kumpiyansa na mananatiling maayos at epektibo ang depensa ni Rodrigo sa ilalim ng pamumuno ni Peter, na aniyay may malawak na karanasan sa ICC at International Criminal Law. Nagpasalamat din siya kay Peter dahil sa maayos at professional nitong pakikitungo sa buong legal transition. Kasabay ng pagbabagong ito, tuluyan na ring umalis sa defense team si Associate Counsel na si Dove Jacobs. Sa kanyang request to withdraw, sinabi ni Dove na bahagi ito ng reorganisasyon ng legal team bilang paghahanda sa trial phase ng kaso. Inaprubahan naman ng trial chamber ang kanyang pag-alis. Dumating ang malaking pagbabago sa kampo ni Rodrigo ilang linggo matapos pagtibayin ng pre-trial Chamber 1 noong April 23, 2026 ang 3 counts ng crimes against humanity laban kay Rodrigo Duterte. Dahil dito, tuluyan ng itinakda ang kaso para sa paglilitis. Batay sa desisyon ng mga hukom, may sapat umanong basehan upang paniwala ang may mahalagang papel si Rodrigo sa pagkamatay ng 76 katao at sa tangkang pagpatay sa 2 pa kaugnay ng kanyang War on Drugs campaign. Ang Trial Chamber 3 ay inaasahang magtatakda ng petsa ng paglilitis matapos ang status conference sa May 27, 2026. Batay sa police data, nasa humigit kumulang 6,000 katao ang nasawi sa anti-drug campaign ni Rodrigo Duterte. Gayunpaman, tinatayang aabot umano sa 30,000 ang kabuuang bilang ng mga namatay ayon sa ilang human rights group. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!